Mabilis ang mga pangyayari. Dalawang taga lamang ng itak. Bumulagta na si Mang Tato. Ang kanyang mga kainuman nagulantang. Pero sino nga ba ang may hawak ng murder weapon? At ano ang kanyang motibo upang paslangin ang biktima? Alamin ang mga kasagutan sa ikatlong bahagi ng aming pagdudokumento. Ako po dito yung lolo ko. Pagbalik ko yun na po. Pinagmamasimas-simas na yung lalaki yung lolo ko. Si Nomer Alcaide. Siya ang apo ni Mang Tato. Siya ang pangunahing testigo sa pamamaslang sa kanyang lolo. Pagpasok ko po sa loob ng bahay namin, yun, nagulat na lang po kami na tinagana pala si Lolo Pito. Sino ka naman dito? Lumabas! Ikaw! Ha? Nang panghuling taga, tapos umalis na po si Dolpo. Tsaka po, nakapo ko lumabas. Bilis! No! Bilan nyo! Bilis! Bilis! Dali! Dali dito! Nagpo si lolo ko dali! Nagtawag na lang po ako ng responde ng polis. Rodolfo po ang pangalan niya, Rodolfo po. Sa pahayag ni Nomer, isang Rodolfo Vircasio ang kanyang itinuro bilang suspect sa pamamaslang kay Mang Tato. Ang masaklap, itong si Mang Rodolfo ay dati raw matalik na kaibigan ng biktima. Kung gayon, ano nga ba ang kanyang motibo upang isakatuparan ang krimen? Ayon kay Epi Antiroca, kaibigan ni Mang Tato at Mang Dolfo, matagal na raw namumuo ang alitan sa pagitan ng dalawa. Pare Tato! Hoy! Kung patapos yan, tara na! Okay lang, pakakainin ko lang sandali ito. Mga pinaghihintay yung baso, ano ko ba? Ikaw din, sige. Oo nga naman. Sige pare, susunod na ako pagkatapos kong pakainin ko mga manok. Sige, dali. Nagagalit po si Tato. Pag siya ipapasok doon sa kanyang manokan, kulang daw ang kanyang manok. Ang pinagbibintangan niya po si Dolpo. Si Rodolfo Vircasio ang pinagbibintangan ni Mang Tato. Kasi nga yan, may reputasyon raw ito sa pagkuha ng mga bagay na hindi naman sa kanya. Pag ikaw ay merong alaga, talaga nga inaano niya para namimeryoso siya. Kahit mga taling ka ng halaman, siya unang naan eh. Talaga lang si Dolpo ay ano lang, abusado sa hayop tsaka sa halaman, kaya siguro. Isa-isa. Paglaoy, kinumpronta raw ni Mang Tato ang kaibigan si Rodolfo. Nakuha mo pa akong pagnakawan. Binigyan na kita minsan ng manok ha. Paring Tato naman. Bakit ako naman ang pinagbibintangan mo? Bakit may ebidensya ka ba na ako nga talaga? Alam mo, daan-daan ka nga! Dapat mag-alaga ka ng sarili mo. Para alam mo kung paano mawala ng manok. Taribig, kausapin mo nga yan. Buhat raw noon, hindi na muli nag-usap pa sina Mang Tato at Rodolfo. Alam mo, Epi, walang yan talaga yung si Dolpo. Dapat ba naman pagtatagayin yung mga kambing ko ng walang kamalay-malay? Pero imbis na humupa, tumindi pa raw ang pag-aaway ng dalawa. Nagbibintang tayo eh. Tsakin mo muna kung talagang siya. Hindi na kailangan tsakin. May nakakita sa kanya talaga eh. Dinakwento niya pa sa akin na tinagaraw po ni Dolpo yung kambing niya. Pinuntahan po namin sa likod. May taga nga po sa likod. Noong November 18, 2011, nagkataon raw na nagkita-kita sina Epi, Mang Tato at Rodolfo. Para ka naman nakakalalaki. Inaapira ni Dolpo si Tato. Ay sabi ni Tato, ay ayaw. Sa takot ko naman, pinagtutulak ako si Dolpong umuwi at baka dun sa harap ako magpangabot. Di pumasok na si Dolpo. Si Tato, may dalang itak, nagwawala ako dun sa harapan. Dolpo! Lumabas ka dyan! Harapin mo ko! Kung ayaw mo madamay,
na yung pamilya mo! Pinalalabas po si Dolpo doon sa loob. Hinahamon po ng tagaan. Kung hindi daw niya madadali si Dolpo, yun daw anak ang aanuhin niya. Pinalipas daw ni Dolfo ang pagwawala ni Tato. Pero kinabukasan, Maribe! Sino may galit sa akin dito, ha? Ikaw ba? Pare, di ako kaway mo, pare. ito naman daw si Dolfo ang nagwala. Si Tato! Tato! Sa puntong iyon, sumugod na umano si Dolfo papunta kina Mang Tato, bit-bit ang isang itak. At nooy, naganap na nga ang madugong krimen. Sa pagbabalik ng ABS-CBN Soko, tunghayan kung papaano nadakip ang suspect at pakinggan ang kanyang diretsang salaysay. Kasi kung mabuhay pa lang po, malaki lalo magiging problema ko po sa kanya. Kasi baka pag siya, baka tuloy niya yung lalo yung pamilya.